Kamusta mga boss? Welcome sa aking munting channel ang Kanta Kwento. O mga kakwento tama. Ang naklik mong video or content, dito nga ay tatalakayin ko kung bakit ko nasabi na Batang Barbie Almalbis version. Ang lead guitarist ng family band na Mission Souls na si Nisha. Dito nga ay ilalahad ko ang tatlong paglalarawan ko sa pagkakahalintulad ng dalawang artist na ito. Pero bago tayo mag-start, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay hingin ko po muna ang inyong subscribe dito sa ating channel at sa ating FB page bilang suporta at paki-comment kung asan ka ngayon upang malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang kwento natin ngayon. Maraming salamat. Pero bago tayo tumungo sa tatlong dahilan ng pagiging kids version, Barbie ni Nisha, ay talakayin muna natin ang bahagya. Kung sino nga ba si Barbie Almalbis na lead vocals ng sikat niyang banda na Barbie's Cradle? Si Barbie Almalbis ay ipinanganak noong August 26, 1977 sa Rojas City, Capiz, Philippines. Nag-umpisa siyang makilala sa mundo ng musika bilang bahagi ng bandang Hungry Young Poets na kanyang itinatag kasama si Richie Gorango. Ang banda ay nakilala sa kanilang mga hit songs gaya ng Firewoman. Matapos maghiwalay ang bandang Hungry Young Poets, itinatag ni Barbie ang Barbie's Cradle noong 1998 kasama sina Romel Della, Cruz at Franklin Benitez. Ang kanilang self-titled debut album ay nagbigay daan sa kanilang kasikatan sa OPM scene na may mga kantang tulad ng Tabing Ilog na ginamit sa isang sikat na teen drama series sa ABS-CBN. Noong 2005, nagdesisyon si Barbie na simulan ang kanyang solo career. Naglabas siya ng kanyang unang solo album na Parade na naglalaman ng mga hit singles tulad ng Just a Smile at Dahilan. Sumunod pa rito ang mga iba pang albums tulad ng Goodbye My Shadow at My New Heart. Kilala si Barbie sa kanyang natatanging boses at husay sa pagtugtog ng gitara, at siya ay patuloy na nagtatanghal sa iba't ibang mga konsyerto at musika. Bukod sa musika, siya rin ay aktibong gumaganap sa charity works at iba pang mga proyekto na may kinalaman sa kalikasan at edukasyon. Ngayon ang tatlong similarities ng dalawa. Paalala, ang mga sasabihin ko dito ay base lamang sa aking sariling pananaw at obserbasyon. Maaring ang iba dito ay di sasang-ayunan ng iba sa inyo. Kung ganun man talakayin natin mamaya sa comment section. Number 1 nga dito, ang kanilang appearance o same aura. Dahil nga habang pinapanood ko si Nisha sa pagpe-perform, maggitara ay nakita ko sa kanya ang isang batang Barbie Almalbis. Number 2 ang kanilang hilig sa musika at paggigitara na mababakas talaga na bata. Palamang ay passion na ni Barbie ang musika at ganitong-ganito nga si Nisha sa ngayon. At syempre ang number 3 ay ang parehas nilang husay. Sa pagsusolo guitar na talagang parang mga gagamba. Kung gumapang ang kanilang mga kamay with emotion ang kanilang pagtugtog nito mapa live audience or studio cover. With them, so then you just put
them here or you put them there. So that's how I just like, parang, you know, playing a D, then you can just play a D up here. That's it. If you get bored down here, like, I just do the octave up, like if I'm in key of A, then, you know, just go here. That's it. Si Niesha nga ay nagfo-focus lang sa ngayon sa paggigitara, ngunit naniniwala ako na mas i-improve niya pa ang kanyang technique sa pagkanta. At di malayo na balang araw ay maging bokalista rin ito dahil sa ngayon nga ay nagba-backup vocals na din si Niesha. Kayo ba mga kakwento? Sinong artist ba ang nakikita nyo? Pag pinapanood nyo si Niesha sa paggigitara? At sang-ayon ba kayo sa aking nakita? Pag-usapan natin yan kakwento sa comment section. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay hingin ko po muna ang inyong subscribe dito sa ating channel at sa ating FB page. Bilang suporta at paki-comment kung asan ka ngayon upang malaman ko kung hanggang saan. Nakaabot ang kwento natin ngayon, maraming salamat. At sana mga kakwento ay mag-join kayo sa ating membership. Ito'y 25 pesos lamang upang ma-access nyo ang ating mga special emoji para sa comment section at mga early access sa ating mga content at marami pang iba. Salamat na agad mga kakwento. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito sa dulo ng ating kwento. Muli ito ang Kanta Kwento na nagsasabing, mabuhay ang talentong Pilipino.